O mga kapatid, eto na po. Nagbabalik po ang komedyanteng si Roderick Paulate para sa isang comedy film na Mudrasta, ang Beking Ina. At sa puntong ito mga kapatid, makakasama po natin siya hindi live sa studio, no, pero sa telepono. Ay na, Zoom talaga. Zoom. Yeah. Zoom. Hello. Hi. Roderick Paulate po mga kapatid. Gabi sa inyo lahat. Hi, Good Joe. evening. Hi, Mudrasta. Ayan, sila. Chiki, hello. Hi. Narinig ba ako? Yes, Roderick. Malinaw, Yeah. malinaw. Okay. Thank you so Mudrasta much. ang Beking Ina. Tungkol sa ano po ito? Beking Ina pero Mudrasta. Mudrasta, o nga medyo mahirap isipin, ano? Unang-una, Becky siya, okay? So, yan ang tawag nila ngayon. At Mudrasta dahil nagkaroon siya ng relasyon, at the same time namatay yun, tapos ginawa siyang Mudrasta, ginawa siyang stepmom, at nilagay siya doon sa will nung namatay na nakarelasyon niya nung high school sila. Kaya pala. Yeah. Pero, ano to parang sinasabi nga, going back to your classic role to classic gay role. Nag-prepare ka pa ba para dito? O meron bang bagong spin na ginawa mo for this role? Actually, yung pagdating doon sa character, no, of course, people are expecting that already kasi Becky na nga yung title. Kaya lang siguro, yung katulad ng sinabi mo kanina, Mudrasta. So, bakit siya naging Mudrasta? So, they really have to see the movie para malaman nila paano siya naging Mudrasta. First time ito na nagawa ko, itong klase ng istoryang ito. Of course, nakikita nila maski sa TV, kami ni Aga, ginagawa ko yun. Pero iba naman dito, medyo comedy ito, pero merong kurot, ayan, katulad na yung pinapakita ngayon. May drama ito ng konti. Kasi tungkol to sa family At, Dick. Yes po, Joe. Alam mo, Dick, napanood ko na Siyempre, pinanood ko na Pinanood mo na. nung weekend, no? Long weekend tayo, pinanood ko na yan, ano? So first, thank you for this movie, Dick, kasi may values Basta, panoorin nyo po, may values dito na nakapaloob, hindi lang puro fun. Pero thank you, dahil ang aking 80s and 90s heart ay napuno, dahil parang may reunion yung Tonight with Dick and Carmi. You were with Ay, Carmi. oo, Carmi Si Martin, Carmi nandun siya. How was it? Nahirapan pa ba kayo? Para namang mahirap. Nahirapan pa ba kayong magsama ulit at magkaroon ng mga eksena together? Kasi first time namin ni Carmi magsama sa pelikula Yun ang akala nila. Siguro dahil nga may Tonight with Dick and Carmi, tapos alam din nila na nagkakasama kami sa mga guestings, akala nila lagi na kami nagkasama sa pelikula noon. No. This is the first time na magkasama kami sa pelikula. Sa TV lang kami nagkasama noon. Yan. Mga guys, kung manonood kayo, hindi ko na i-reveal sa inyo. Basta may twist sa character ni Carmi Martin. Ayun You nga. have to watch it. Kaya nga minsan sabihin. hindi ko mapaliwanag yung role ni Carmi kasi Yeah. mahirap ipaliwanag kasi may twist nga sa May character. twist. Kailangan twist. panoorin. So, syempre, Oo, pag sinabi natin na na gay role, classic talaga, icon talaga, Roderick Oo. Paulate, di ba? So, meron ka pa bang ginawa dito na challenging for you? Ayun na nga, di ba? Nag-prepare ka pa ba? Siyempre yung antics, hindi na masyado. Kaya lang, di ba, tinitimpla mo rin Hindi pwedeng maging yung kilos ko dito, kilos ko ng 30s at 20s ako. So, maski naman yung drama, pero yung comedy, siyempre hinahanap pa rin. Kasi there was a time, may kwento ko ng konti. Galing ako sa isang drama namin ni Maricel Soriano, In His Mother's Eyes. So, doon hindi ako nag-comedy. So, ang comment naman ng tao ay, puro drama siya, walang comedy. Na-expect nila na frustrate sila, walang comedy. So, ginawa ko rin yung serious type. Now, sabi ko, it's about time nung pinresent nila sa akin yung script. Sabi ko, sige, mukhang maganda ito, tsaka balanse. At yun nga sinabi ni Job kanina, parang hindi lang ito comedy o hindi lang ito drama. Dapat kahit papano, kahit comedy, may laman yung mga dialogue namin. Pinagmamalaki ko yun. Kasi yun nga yung sinasabing may values itong pelikulang ito. Kasi lagi ko sinasabi, maski nung MediaCon, hindi pwede kasi nagpapatawa lang ako, hindi naman pwede sabi basta iiyak ka lang na walang rason. Gusto ko uwi yung tao na masaya sila, medyo kinirot yung puso nila, pero masaya sila. Pero may natatandaan sila mga sinabi ko na nag-a-apply sa buhay nila. To tell you honestly, punong-puno ang messenger ko ngayon. At magulang, bata, sabi nga nila, puro 80s and 90s daw ang nanood. Hindi po totoo yun. Marami pong nanood din ng mga millennial, marami din po mga nanood ng panahon ngayon. At sinasabi nilang, na-realize nila yung sinabi ko,
May mga dialogue po akong sinasabi nila na gusto nila yun ng pagiging totoo sa mga kabataan daw na isip nila na oo nga no, hindi pwede magkunwari sa panahong ito. Mas totoo ka, mas gugustuhin ka ng tao. Sa bagay kasi pag natandaan mo yung dialogue, alam mo na tumatak sa puso ng mga nanonood eh. Pero sino among the young actors yung nakikita mo na may potential na sumunod sa yapak mo na pag sinabing gay role, perfect talaga to dito. Or pag sinabi na mix ng comedy and drama, kayang-kaya to, parang ako. Ganyan. Yun. Tinanong yan talaga. Sorry, pero lagi ako nahihirapan dyan. Kasi nga, lagi kong paliwanag dyan. Wala akong nakita kasi na pareho yung line na pinuntahan natin. Siguro naman alam ng mga nanonood, pwera kayo kasi mga bata pa yata kayo. Pero noon, alam nila na drama ako nagsimula sa pelikula when I was only 4 years old. So, si Dolphy lang, Tito Dolphy lang talaga nagsabing, anak, tuloy mo na yung comedy, huwag ka na muna magdrama. So, nung ginawa ko yun, siyempre may mga tinahak, may mga pinanggalingan kung paano nakarating dito. Hindi ako makapili, I have to be honest, kasi parang nakita ko, wala namang nagdiretso ng ganitong role eh. At the same time, may certain point sa career ko na umistop akong gumawa ng ganito at nag-concentrate naman ako sa mga gusto kong roles. Like, may TV show ko nang katatapos lang na ang role ko doon Papu. Kaya lang, Dito doon nga lang. pinapalabas yun. Dito. First Family, of course. Showing pa sa Kami ni showing pa Aga sa Mula. Signal. Yes. Ayan. So, iba naman yun. Ang girlfriend ko doon, si Charlene. Siya yung inagaw sa akin ni Aga. So, gusto ko rin naman ganun na binabalanse. Pero, ang pagkakaiba lang, no, yun ang role ko talaga sa TV show na yun. Pero bakit medyo meron na namang twist? Kasi may nagre-request eh. May tumatawag sa TV5, may tumatawag sa station na, teka lang, bakit ganun? Bakit lalaki siya? Pwede bang medyo mag-comedy naman siya ng konti? And Namimiss. hindi ko alam kung sasabihin kong sadly, pero sumusunod ang istasyon eh. Sumusunod yung show eh. So, ibig sabihin gusto nila at namimiss nila. Parang konektado yung question ko na next doon sa question ni Mase about passing the baton pero hindi yung role. Pero kamustahin ko lang dahil may mga nakasama ka, ang dalawang anak ni Francis Magalona ay kasama mo sa pelikulang ito. Kamusta sila, Dick? Ang galing. Nagulat lang ako si Elmo kasi matagal na siya din nag-artista. Nagulat ako doon sa bunso niyang kapatid na si Arkin. In fairness, panood mo na magaling si Elmo dito. Pero magaling din yung kapatid niyang si Arkin. Yes. I thought para magkakaroon ng first time namin, magkakaroon ng adjustment, yung atmosphere ng shooting. Pero hindi. Very sensitive si Arkin at saka si Elmo. They did a good job here. Maganda ang pagkakaportray nila dito. Yung character. At saka, at hindi comedy. Kumbaga, yes, drama. yung tema lang ang comedy pero yung tema talaga ng istorya ng buhay, iba eh. Kaya nagpapasalamat naman ako kasi nga, iba-ibang sektor, yung parents, yung mga Beckies, yung mga tatay. Mayroon nagme-messenger sa akin tatay from Zamboanga, from different provinces na sinasabing, bata ka pa lang, sinusundan na kita at salamat ganito yung pelikulang ginawa mo dahil nakikita ng mga kabataan, mag-iisip din sila. Kasi hindi lang ito para sa mga Becky eh. Hindi lang ito sa kanila dahil yung buhay dito at yung values na ganito, ngayon to na dapat sundan din. Katulad ng hindi dapat nakukuha sa pera, ang pag-ibig ay hindi dapat in-equate sa pera. Yung mga ganun. Nandoon yun sa dialogue na, ewan ko Job, naalala mo yung dialogue ko doon na hindi kasi ako marunong umangkin ng hindi akin. Yes. Yes. At hindi, ang topic doon yung mana. Oo, yung Kaya gusto ko sabihin yung ending pero hindi ko pwedeng masabi. Hindi pwede, syempre. O wag na yung ending pero sabihin ko lang yung mga manonood magstay kayo hanggang credits kasi may mga eksena doon na hindi pinakita sa buong film na masasagot doon sa mga tanong. Tapos si Elmo may twist din ang character niya. Ay, abangan natin. daming twist. Mga kapatid, sa puntong ito, Roderick Paulate na po ang mag-i-invite po sa inyo para manood po kayo ng Mudrasta, ang Beking Ina. Yes, mga kaibigan, unang-una pasalamat na ako sa mga nanood. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa pelikula. At syempre, ini-invite ko pa rin po kayo
na manood nito sapagkat palabas pa rin po. Sa mga nagme-messenger po sa akin, gusto ko pong malaman nyo na ako po yung sumasagot sa inyo. Dahil natutuwa po ako sa mga comments ninyo. Kaya maraming salamat. Kahit alam ko na at alam nyo na yung kasama ko dito, gusto ko lang banggitin dahil malaking parte sila ng pelikulang ito. Sila Tonton Gutierrez, si Carmi, si Aura, si Elmo, si Arkin, si Mel Kimura, Sunshine Teodoro, Miss Odette Can, maraming salamat po, at si Raven Molina, and the Celia Rodriguez. Maraming salamat. Oh, This is sabay, directed by Julius Alfonso and Johnny Fontanos wrote it. sabay-sabay na tayong kumaway ng babay sa kanila. Dick, congratulations. Natuwa ako sa Congratulations. pelikula. Maraming salamat. Congrats. Ay, salamat. Congrats. Salamat po. Salamat. Okay, Salamat, we'll see Joe. you around, Dick. Thank you. Thank you you very very much. God bless. much.